Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po. Dito po sa programa po natin, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, sa kabila po na hindi po sinasagot ng ating gobyerno, lalo ng Pangulo ng Pilipinas, yung kanyang issue na droga, lalo yung may video at meron pang testigo at napakarami pang hawak na ebidensya at meron pang itong USB na mahigit na 150, hindi po dyan nakatutok ang ating bagong Pilipinas. Ito po, nakatutok po sila sa pagkakapirahan. At syempre po, nagtanong po ang mga media, mga tambay. At meron pong sagot po dahil po lumolobo raw po ang utang natin. Mga tambay, lumolobo po ang utang ng Pilipinas dahil napakarami pong gastusin daw ng ating bansa. Pero ang ating Finance Secretary Recto, may sagot po mga katambay. May sagot po siya. Pakinggan po natin sa balita ng UNTV at komentuhan po natin ang isasagot po ni Finance Secretary Recto sa lumolobong utang ng ating bansa. Nasa 15.48 trillion pesos ang pambansang utang ng Pilipinas as of June 2024 ayon sa ulat ng Bureau of the Treasury. At tinatayang aabot sa 16 trillion pesos ang pambansang utang natin sa pagtatapos ng 2024. Batay kay Finance Secretary Ralph Recto, hindi dapat ikabahala ang pagkakautang na ito. Ginawa nito ang pahayag sa budget briefing ng economic team ng Marcos administration sa House of Representatives para sa 2025 proposed national budget. Pero uulitin ko, hindi po tayo dapat mabahala dito. Dahil hindi nasusukat ang utang ng isang bansa base sa pagtingin lang sa aktwal na laki nito. Mas tamang sukatin ang utang ng isang bansa kung ihahambing ito sa laki ng kanyang ekonomiya. Dahil dito nalalaman ang kanyang kakayahan na bayaran ito. At isa sa mga ginagamit na tamang panukat ay ang debt to GDP ratio. Ito ay ang porsyento ng utang ng isang bansa kumpara sa laki ng kanyang ekonomiya o ang halaga ng lahat ng produkto at serbisyong nagagawa nito. Dagdag pa ng kalihim, patuloy mang lumalat. Ayan mga tambay, wag na natin ituloy. Talagang kayang-kaya tayong bulahin ng matatalinong politiko katulad ng isang finance secretary, si Ralph Recto mga tambay. Napakalaki po mga tambay. Ang laki po na itinaas, di po ba? Magiging 15.48 trillion na po ang utang ng Pilipinas, mga katambay. At ito po ay lolobo pa raw, mga katambay. Kasi syempre, hindi naman daw nasusukat ang utang ng ating bansa. Kung ito'y titingnan mo lang sa utang, di ba? Huwag tayong titingin sa numero, mga katambay. Titingin tayo sa nagagawa at programa at ang progresibo ng ating bansa at ang sinasabi niya na yung depende sa laki o sa ganda ng ekonomiya ng bansa, mga tambay. Ano po ba sa tingin nyo ekonomiya ng ating bansa? Di po ba? Hirap na hirap nga tayong bagsak na bagsak ang ekonomiya natin ngayon, mga tambay. Di po ba? Wala halos pumapasok na mag-i-invest mga dayuhang investor sa ating bansa. Dahil natatakot nga po di umano, di po ba? Dahil una-una, nagkakaproblema tayo sa West Philippine Sea. At nagpapasukan na po ang mga pandigma yata natin, mga tambay. Ang mga Amerikano, ilang base militar na po ang tinayo sa ating bansa na yan po ay isang hindi nagugustuhan ng mga banyagang mamumuhunan sa isang bansa. Di ba? Yung nagkakaroon ng critical na tension, lalo kumahantong sa gyera na wag naman sana. Nakakalungkot lang mga tambay. Napakalaki po ng inuutang ng ating bansa. 2 taon pa lang, mga tambay. Lumolobo ang utang ng ating bansa. Wala pa tayong malaking problema. Di ba? Ikumpara mo nung dating Pangulo, si Pangulong Duterte. Kaya lang tayo nakautang ng malaki dahil meron tayong pinagdaanan na, pandemya ng buong mundo. Pandemic, buong mundo. Hindi nagpa-function ng gobyerno at kailangan nating mangutang dahil bibili tayo ng mga panggamot, mga vaccine na ubod ng mahal, hindi naman mura. At bibili tayo ng mga pamprotekta sa ating mga katawan noong mga panahon na yon na wala pang gamot na naimbento, di po ba? Kaya nagkautang-utang tayo. Ngayon, lumalaki ang utang ng bansa na wala naman tayong ganong kalaking gagastusin at sinasabing proyekto. Ano ba yung mga proyektong nakikita natin ngayon, mga tambay?
May wala naman inilatag. Anong proyekto? Yung siguro, kasama sa inutang yun, yung 5,500 flood control. At meron pa silang plano, mga tambay, dahil pumalpak daw yon. Kasi walang plano yon. Walang master plan yon, yung paggawa ng flood control, lalo sa NCR. Ngayon, meron na silang ginawang plano. Talagang gagastusan ng malaki, mga tambay. Nakakalungkot lang po. Di ba? At ano na nangyari? Yung pera lang po sa Maharlika Fund. Ano na kaya nangyari doon sa Maharlika Fund? Na ginagastosan din po natin yon. At may pondo pong bilyon-bilyon yon, mga katambay. Di po ba? At yung sinasabing paggastos po, yung paggastos po na hindi natin nakikita, na sobra-sobrang ayuda ng Kongreso, ng Kamara, isang damukal na ayuda, mga tambay, ang ginagawa na talagang sinasabi nila, hindi natin alam kung totoong numero, na bilyon-bilyon ang nire-release nila para sa ayuda ng bagong Pilipinas, na wala naman tayong nakikitang balik doon. Hindi ba katulad nung sinasabi, maniniwala tayo kay Finance Secretary Ralph Recto kung yung inuutang ng bansa ay napapakinabangan po nating mga Pilipino, lalo po sa napakataas na inflation ng ating bansa, na walang trabaho ang ating mga kababayan. Sana ang programa natin paramihin ang trabaho sa ating bansa at pababain man lang sana ang bilihin sa ating bansa. Kasi kung marami magkakatrabaho at marami tayo ipoproduce na trabaho, gaganda ekonomiya natin, di ba? Dahil una-una, yung programa ng Bagong Pilipinas na ayuda, mababawasan yon. Komento lang ni Kamanong. Dahil makakatrabaho yung binibigyan mo na ayuda. Di po ba, mga tambay? Kaya lang, ano o saan kaya ginagamit ang sinasabing 2 taon na lumolobo ang ating utang, mas hinigitan pa ang utang ng dating administrasyon. Mga tambay, na wala tayong nakikitang matinding proyekto, pati yung mga proyekto na dapat ponduhan. Di ba? Nagrereklamo yung mayor ng Davao na meron ng kasunduan, may pirmahan na, release na lang ang pondo. Walang binibigay na pondo sa proyekto ng Davao. Nabitin. Di ba? Dahil sa politika. Pero, napakalaki ng inuutang ng ating bansa. Pero yung mga proyekto, nadidelay. Di ba? Hindi natatapos. Dahil nung nakaraan lang po, mismo ang Senadora Amy Marcos na nagsasabi, hindi binabudgetan yung sinasabing build better more. Walang budget. Walang mga malalaking proyekto ang Bagong Pilipinas. Puro groundbreaking din lang yata. Groundbreaking lang ang inuumpisahan. Matapos kaya? Di po ba? Nakakalungkot lang. Kaya nga, ang sabi nga, di po ba? Ang sabi ng isang obispo, mga katamay, yung isang obispo, ano sinasabi? Ngayon, sa nakikita niya dito sa ating bansa at sa pamumuno po ng Bagong Pilipinas, iba na po nakikita ng isang obispo. Balikan natin ulit. Baliktanaw lang natin ulit. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung magpasigaw ng Amen! Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Narinig po kayo? Ayan, mga tambay. Obispo po yan. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Lumalaki ang ating utang, pinagmamalaki pa, na huwag tayo mag-alala, sabi ni Finance Secretary Recto, mga tambay. Pero sabi ng obispo,
ang mga korap sa ating gobyerno, malakas kumain ng pera, mga nakaupo sa gobyerno. Hindi kaya, nagtatanong lang ang obispo, nagtatanong lang si Katambay Manong, hindi kaya ang paglobo ng ating utang ay napupunta lang sa mga nakaupo na sinasabi ng ating obispo, mga tambay, nakaupo ang mga korap. Hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte, takot gumawa ng korupsyon. Pati mga pulis, may takot gumawa ng masama, mali, sundalo, di ba? At yan ang tingnan nyo rin po mga tambay. Ano po masasabi nyo? Ano po masasabi nyo mga tambay? Dito po sa pinagmamalaki pa ng Finance Secretary na si Ralph Recto na huwag tayong mag-alala. Dito po sa lumulobong utang natin na wala tayong nakikita. Pero pagka ang pari naman na nagsalita, nakaupo raw mga magnanakaw ngayon at walang takot magnakaw mga katambay. Ayon po kay Obispo mga katambay. At syempre, paano naman sasabihin din ni Finance Secretary Ralph Recto na mismo siya hindi nga nag-aalala? Bakit? Hindi naman siya kasama sa magbabayad eh. Di ba ba? Dahil sila ang pinupuntahan di umano ng pera. Dahil sila yung mga nakaupo. Sabi nung pare, sabi ng obispo, yung mga korap daw yung mga nakaupo. Sila yon, di po ba? Sila di umano yon, yung mga nakaupo. At yung pera na inuutang, baka hindi malayo di umano na sa kanila rin bumabagsak halos ang karamihan nito na inuutang ng bagong Pilipinas. Nagtatanong lang po si Kamanong at nagtatanong din po yung pare, mga tambay, yung obispo. Muli po, si Katambay Manong, nakakalungkot po na nalalagay po sa isang damukal na utang ang ating bansa na wala halos nakikita, progresibo, pag-unlad ang ating bansa, lalo si Juan de la Cruz. Ganito na lang po ba? 2 taon pa lang po yan, mga tambay. Isang damukal na inuutang. May 4 na taon pa. Di ba? Kaya nakakalungkot po. Muli po, si Katambay Manong, may pag-asa pa mga tambay. Huwag tayong mag-alala. Tis-tis lang. Makakabangon pa yan. Paalam. Bye-bye.